Magandang araw po muli sa inyo lahat at tayo po nasa 28th day na ng ating 21 days of Christmas conquest and we're sharing the 21 days of Christmas blessings. And sa mga nakaraang araw po, we'll talk about the Christmas blessings of our family or the blessings of our family, especially this Christmas season. Alam po natin, if we want our family to be blessed, ay dapat matapos natin alin na bagay na ating pinag-usapan sa mga nakaraang araw. Una po ay we must find love in our family. If there's no love, feel the love that our family needs. At pangalawa po, accept one another no matter what happens sa ating pamilya. At pangatlo po is to make every effort to fulfill God's purpose in your life and in your family. Na nakatarin po natin ang lahat ng mga ito sa unang Pasko na pinagsasamahan ni Maria, ni Jose at ang ating Panginoong Jesus. At pang-apat po is to impart God's blessings of your family to others. Na kung Pasko po is really meant to be shared to bless others. At habang po I share to you that we must leave a legacy from generations to generations to our family. Na ano po yung magandang tradisyon, magandang mga bagay na iwanan po natin sa ating pamilya should really be a blessings not just for this generation but for the next generations to come. Na kahit wala na po tayo sa mundong ito, ay tayo po ay nagpapatuloy na mabuhay sa mga alaalang yun. At panghuli po, for us to accomplish all these things, ay letter Y po, ay tayo po ay patuloy na mag-yield, or let's yield our lives according to God's will, na kung paano kung si Jose, si Maria at si Jesus ay binigyan niya ng kanilang buhay para pumatupad ang kalooban ng Diyos sa kanilang buhay. Si Maria, binigyan niya lahat para pumasunod ang kalooban ng Diyos. Si Jose, ang kanyang reputasyon, he yielded his life for the purpose of God's will in the life of others and even also for their lives. At higit sa lahat si Jesus Christ na sabi ng Bible, bagamat siya ay Diyos, hindi niya inisip na siya ay Diyos, bagkus siya nagpakambaba, dumating dito sa lupa na bilang sanggol na buhay, na tao, at namatay para po sa ating mga kasalanan. So ito po yung gawin natin ngayong Pasko na tayo po ay magpatuloy na sumunod sa kalooban ng Diyos. Ibigay po natin ating buhay. Kung meron po tayong regalong ibibigay sa Panginoon, dahil birthday naman po ng ating Panginoon Jesus, ay walang ba kundi yung ating buhay at ating kalooban. Masunod ang kalooban ng Diyos, hindi ang kalooban natin. Sa Paskong ito, masunod po ang nais ng Diyos na uri ng pagsasaya at pagsasama na nais natin sa ating pamilya ay naayon po sa kalooban ng Diyos. Nawa, ngayong Pasko, hindi tayo ma-overwhelm na maraming mga bagay na patungkol sa Pasko, yung mga regalo, mga PS, mga kainan, etc. Maganda po lahat ng mga bagay na yan, pero sa sentro po niyan ay ang ating Panginoon Jesus, na siya po ang dahilan kung bakit po tayo may Pasko. Kaya this Christmas season, have a wonderful day, have a wonderful celebration with your family, at magkaroon po na magandang alaala ang Pasko nitong 2013. So maraming nangyayari sa taong ito. Makita pa rin po natin ang kabutihan ng Diyos. And that will happen if we will yield our lives to God and also for our family. So ngayon pong Pasko, pag-pray po natin ang Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ, you and your family shall be saved. At ang Joshua 20:14, lalo po sa taong 2014, na, but as for me and my house, we will serve the Lord. So God bless you and have a wonderful Christmas together with your family and the rest of the world. God bless.